Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, dyan, dito, sa House of Representatives. Alak, lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan na pinamisan ninyo ng 20 pesos na rice, yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, anong sabi nila? Asin lang okay na mi, anad naman mi anak. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Guys, trending video ngayon, no? Vice President Sara Duterte, balak ipagurgur. Ay, hindi pala. Nagurgur na pala sa leeg eh. May tama na mga kababayan eh, no? Sa kabila ng tamaan sa kanyang leeg, no, hindi pa siya nagreklamo, no? Ngayon, syempre, medyo nanganganib na yung buhay ng ating pangalawang pangulo, ay nagsalita siya. So, ganito yung nangyari. Nakapagbanta siya sa ating pangulong na si Marcos, na pag may mangyari po sa kanya, ay papapatay niya rin itong si BBM at yung pang ibang mga nabanggit ni Inday Sara, no? At sino ba itong sino ba yung inutusan umano ni Pangulong Bongbong Marcos na ipagurgur, no? Ipagurgur itong si pangalawang pangulo natin. Samantalang dati hindi naman nagrereklamo, hindi nga naglalabas ng sama ng loob eh, no? At meron tayong panonoorin na ebidensya, no, na nagpapatunay na totoong nangyari ito. Siyempre, ikaw ba naman mga kababayan, no? Andun ka sa may loob ng silid mo eh, pinasok na nga yung kinuha nga yung si Attorney Lopez. Siyempre, kinabahan din tong ating pangalawang pangulo, mga kababayan, ay nag-live siya, no? Ang sabi niya, pag may nangyari sa akin, may tinawagan na ako, halimbawa ako si Vice President, okay? Andito na, nakalak na at baka may mangyari talaga sa akin. No, nag-live ako na kung sakali na merong mangyari sa akin, no, alam nyo na kung sino babanatan. Okay? So, siyempre, alam nyo naman ng mga Duterte, mga babayan, ay hindi naman din basta-basta magpapatalo yan, ay nagsumbong na siya na kung sakali na merong mangyari sa kanya, mga babayan, ay ipaghiganti nyo ko. Okay? So, ito ngayon ang napasama, mga babayan. Nasa mga ibang mga vlogs na yan, ibang issue, na si Vice President Sara ay hainan na po ng sumpi na lang at pag-uusapan yan, no? Talagang hindi titigilan yan at gusto talaga nilang makulong o matanggal sa pagkapangalawang pangulo itong sa ating si Vice President Sara Duterte. Grabe, no? Aha. At abay, siyempre, hindi naman din tayo papayag na ganun-ganun na lang, mga kababayan. At ay kailangan ipagtanggol natin siya. Ganun din, ipagtatanggol din ni Vice President yung sinampa sa kanya. No? Hindi pa naman kaso yan eh. Pag-uusapan pa lang yan, mga kababayan. Kaya alamin natin kung kailan ito mangyayari. Pero may ipapanood ako sa inyo, mga kababayan, no, kayo na maghusga
sa mapapanood nyo. Okay? So, panoorin natin yung full video. Tapos sa huli, mag-comment na lang po kayo kung ano yung ating mapapanood sa laman ng video na to. Okay? So, syempre, support natin, Tatang Digong pa rin, DDS Vlogger po, Boy Sardinas, na patuloy na lalaban para po sa katotohanan at para sa ikaganda ng ating bansa. Panoorin niyo po yung video, pagkatapos paka-like at syempre dapat pa-subscribe. Ito po, panoorin niyo po ang video. Contempt powers of Congress. Eh, yun lang ang sinasabi ko, sir, no, parang, we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment, this is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, wala. Pag-threat sa kanila, national security. Ano ba? Maraming hindi nakakaalam kasi na before the birthday of Inday Sara, merong assassination na ginawa sa kanya ng isa sa mga kanyang mga security guard na inassign from the office of Malacanang. Pero yung mga katanungan yan ay hindi pa po sinagot at hindi pa po yan inilabas ni BP Sara. At iilan lamang kami ang nakakaalam dyan na merong informasyon na minsan natakot ako kagabi kaya hindi ako nakatulog dahil kung meron silang first attempt na ginawa kay Inday, kaya naglabas si Inday ng statement na pwede nila gawin sa kanya ito, pwede lang gawin kung sino-sino yung mga taong involved kasi nangyari na nga po yung first attempt. So sana we will pray everybody na hindi mangyayari yung ginawa nila sa first attempt. Hello, magandang gabi po sa lahat. Katina de Rona po ito, from Davao City po ako, no? May times ko na po nakasama si Dr. Lorraine at saka sila ni Harry Roque sa ating mga rally. So nakita ko, hindi pa po akong tulog hanggang ngayon is because doon sa information na ibinato sa akin ng Office of the Vice President na nandoon na po sila sa harap ng batasan kagabi. So, for me, bilang taga Davao, naiintindihan ko at natakot ako sa emotion ni BP Sara kanina. Sa tagal na panahon, hindi po siya nagsasalita ng mga ganyan. Hindi ko po nakita si BP Sara na ganun siya kagalit. Yung lahat ng emotion at lahat ng galit niya inilabas niya kagabi at kanina doon sa kanyang mga interview. The last time and the first time na nakita ko si Inday Sara sa ganyang situation, that was the moment nung merong dinimolish sa amin sa Davao City, na galit si Inday Sara at sinuntok niya ito. At ito din ang ginamit ng mga kalaban upang sirain si Inday Sara. So maybe, kasi iba si Inday Si Inday Sara, siya yung napaka-down to earth person na masyadong mapagod sa mga mahihirap at ayaw niya na merong inaapi na isang sambayan ng Pilipino. So I'm looking forward and very thankful this opportunity, no, na may binuo si Harry Roque na tayo lahat ng mga parallel leaders, lahat ng mga grupo ay maririnig din ng ating mga kasamahan kung ano ang mga hakbang na dapat natin gawin. Even though I am here sa office namin and I am admitted because of my rheumatic heart, but still I am fighting for our country. Yun nga yung sabi ni Tatay, hindi tayo Pilipino, find natin. And thank you very much. Looking forward na ipagpapatuloy natin kung kinakailangan na natin na maraming hindi nakakaalam kasi na before the birthday of Inday Sara, merong assassination na ginawa sa kanya ng isa sa mga kanyang mga security guard na inassign from the office of Malacanang. Pero yung mga katanungan yan ay hindi pa po sinagot at hindi pa po yan inilabas ni BP Sara. At iilan lamang kami ang nakakaalam dyan na mayroong informasyon na minsan natakot ako kagabi kaya hindi ako nakatulog dahil kung meron silang first attempt na ginawa kay Inday, kaya naglabas si Inday ng statement na pwede nila gawin sa kanya ito, pwede lang gawin kung sino-sino yung mga taong involved kasi nangyari na nga po yung first attempt. So sana we will pray everybody
na hindi mangyayari yung ginawa nila sa first attempt. And thank you so much po sa lahat. Makikinig lang po ako sa lahat ng information na binabahagi ng ating mga kababayan. Itong post na to guys, hindi ko alam kung kailan exactly pinost to ni Mrs. I haven't checked. Okay? Pero nakita po natin itong pinost ni Mr. 888. If you can see that here. Andyan yung kanyang watermark. Kung maaalala nyo rin guys, dahil itong nilalabas ni Mrs. is napakalaking bagay ito. Diba? Napakalaking bagay nito. Kung maaalala nyo, isa si Mrs. or rather siya ang nag-expose sa issue at kaso ng Tambaloslos. Na ito pa lang si Tambaloslos ay may kaso. We don't know kung meron ng judgment or what. But obviously, yung sinasabi ni Mrs. nabanggit na rin ni VP Sara nitong ilang araw nang nadumaan. Diba? Now, naalala nyo ba na si Mrs. din ang nakapansin ng kapalpakan ng Department of Tourism na naging sensationalized news sa iba't ibang bansa at sobrang nakakahiya. Diba? Ngayon, pag-usapan natin to. Ayon kay Mrs. What Filipinos don't know is that before the B-Day of Inday Sara Duterte, she experienced an assassination attempt by one of her security aides, assigned by the office of the President. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi ito naging news? Bakit hindi ito na mainstream media? Pangalawa, kung maaalala ninyo, ni-relieve ang mga security detail ni VP Sara at pinalitan ng ibang taga dito lang sa Metro Manila. Yung mga taga Davao na matagal niya ng kasama, tinanggal. 'Di ba? Pangatlo, if you want to connect the dots, nito lang na nagdaan. Ano sabi ni VP Sara? Pag pinatay ako, kailangan matumba rin yung 3 demonyo. Si Tamba, si Kokak, at si Bangag. Ulitin natin. Bibigyan ko ng sabihin na lang natin benefit of the doubt. Lalagyan natin ng konting doubt itong sinabi niya ni Mrs. Bigyan ko ng 2%, pero 98% pinaniniwalaan ko siya. Sino ba ang galit na galit kay VP Sara? Hindi ba ang mga mag-asawang Marcos at saka sino? Si Tamba. Hindi porket hindi nagsasalita si Bongbong Marcos against kay Inday Sara, okay sila. The fact na lang na umalis si Inday Sara sa administrasyon ni Bongbong Marcos, isa lang ang ibig sabihin niya. Hindi niya na masikmura, hindi niya na masikmura ang kahayupan na nawi-witness niya mga pinagagawa sa kanya. One of the things na sinabi ni VP Sara very recent lang, na binigyan pa siya ng written instructions patungkol sa pera ni Lisa Marcos. Bakit ka bibigyan ng written instruction ng isang first lady? Sino siya? Anong function niya sa gobyerno? Maliban sa isang sampid sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Diba? Utang inan tong mga hayop na to. Ginamit niyo na si VP Sara at dahil marami siyang alam sa mga pinagagawa niyo, gusto niyo siyang ipatumba. Dahil dyan, kung ako sa mga Marcos at kay Tambaloslos, I'm trying to find the best word to use in a very decent way.
if I were them, they should put their acts together. Because this assassination attempt by one of her security aides assigned by the office of the president, lintik lang talaga ang walang ganti. If something happens to VP Sara, lintik lang talaga ang walang ganti. Kung sinuka kayo ng matagal na panahon ng mga Pilipino, baka mga Pilipino ang maglibing sa inyo. Baka kayo ang itapon sa West Philippine Sea. Sana isip-isipin nyo ang karma nyo. May mga pamilya kayo. May mga anak kayo. Baka ang karma nyo mapunta sa mga mahal nyo sa buhay. Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, this is just
asked her, you sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos buhaghag na ninyo dihatanan ang gisubmit namo sa COA? Tama ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordoba. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals.
Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Ninyo. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ng pangalan ko kasi I have nothing to lose. Sinira niyo na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Inattach nyo ang projects na 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa iyo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa iyo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo, media, negosyo mo, ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez, sulat niyo yan lahat.
Kala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Walang boboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaras mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilin ko lahat ng tao ng pera. E pobre man mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang boboto sa iyo. Senador man, Vice President man, walang boboto sa iyo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan, certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka
na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, dyan, dito, sa House of Representatives. Alak, lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan na pinamisan ninyo ng 20 pesos na rice, yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang okay na mi, anad naman mi anak. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan, no functioning government, umukay na lang sa asin. Buti na nga lang, abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand.